Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Megaworld International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy, Veterans Bank, empowering today's Filipino heroes, EGI, E-Ganzon Incorporated, General Building and Engineering Construction Company. Ngayong buwan ng Disyembre ay pinagdiriwang natin ang Month of Overseas Filipinos at nakikiisa po tayo sa pagbibigay-pugay sa ating mga magigiting na manggagawang Pinoy abroad. Ako po ang inyong lingkod, kapatid Marisa Dalmar, at napapanood ninyo ang Buhay OFW. Ngayong gabi, aalamin natin kung ano ang tulong na ibinibigay ng Blas Ople Policy Center at Training Institute para sa ating mga OFW at ang kanilang program laban sa human trafficking. Makakasama muli natin si kapatid Minnie Señeres ng OFW Family Club at ang mga kababaihan ng Kinalasan. Siyak na magigiliwan ninyo ang handog namin sa inyo ngayong gabi. Magbabalik po ang Buhay OFW. Sa mga kasamang ko dyan, sa mga OFW po, Merry Christmas and Happy New Year na lang po sa inyo. Binabati ko yung kapatid ko dyan, si Tom Gonzales, saka yung asawa niya na si Josephine Gonzales, saka si Peter Gonzales sa Saudi. Merry Christmas sa inyo. Iba-iba ang kwento ng buhay ng ating mga kapatid na overseas Filipino workers. May masaya, may malungkot, mga karanasang hindi malilimutan, mga istoryang tumatak sa ating mga puso. Iniimbitahan po namin kayo na sumali sa Buhay OFW Mr. and Miss Citizens of the World. Ibahagi ang inyong kwento at maging inspirasyon para sa ating mga kababayan. Mga kwentong may positibong epekto sa ating mga kapatid. Kwento ng paghihirap na naghatid na magandang buhay. Kwento ng pagdurusa na nagbunga ng hindi masukat na biyaya. Mga kwentong magpapabago sa tingin natin sa ating buhay. Ito po ang inyong pagkakataon para makapagbigay inspirasyon sa ating mga kapatid. Join the Mr. and Miss Citizens of the World at maging simbolo ng pag-asa ng magandang buhay OFW. Ang Heroes Helpline ay hatid sa inyo ng Environment Solutions, Flood Barriers, Flood Protection, Flood Management, Southville International School and Colleges, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames, The Manila Times, Drive It, EIFS Systems, as green as it gets. Ang Ople Center ay itinayo in honor of the late Filipino statesman, Blas Ople, na itinuturing na ama ng mga OFW. Dito ay makakapanayam natin si Peter Rahon, isa sa mga staff ng Ople Center. Pinutap tong Ople Center nung anak at iba pang anak ni Blas F. Ople para tulungan yung mga OFW. Siya yung nanguna sa pagbubuo nga ng employment abroad. Inopen niya yung market natin para magkaroon ng trabaho yung mga OFWs, mga Pilipino sa ibang bansa. Ngayon, ang Ople Center, marami siyang ginagawang trabaho, particular dun sa pagtulong nga sa mga distressed na OFWs. Ang December 12 ay tinakda bilang International Day Against Trafficking. Kaya't minarapat nating kumustahin ang programa ng Ople Center upang ma-promote ang awareness tungkol sa forced labor trafficking. Marami sa ating mga OFW na traffic dahil hindi maayos yung pasweldo sa kanila, dumaan sila sa mga illegal recruitment,
o kaya pinakukuhan silang mga trabaho, subalit pagdating naman sa ibang bansa, hindi yun ang kanilang trabaho. Nag-sign sila sa isang kontrata na $400 ang matatanggap nila, subalit pagdating doon sa bansa na pagtatrabahuan nila, $200 lang or $150 lang ang kanilang kikitain. So this is a form of forced labor trafficking, slavery, a modern-day slavery. Layunin ng Oples Center na mapalawak ang public awareness tungkol sa forced labor trafficking. May campaign kami ng poster making contest sa Facebook para mag-create ng mga posters at isa dun sa mga motto nga doon na sinasabi namin, not all jobs offers abroad are real. Check before you accept. Pwede nilang tawagan ang IACAT hotline, pwede nilang tawagan para ma-determine nila kung legal na nag-i-exist nga ang mga job offers at ang mga agencies na nagre-recruit sa kanila. Paano naman ang mga OFW na nasa ibang bansa at kailangan din ng tulong? Dapat nilang gawin kausapin dito yung kanilang agency, ano ang nangyari, bakit ganun ang nangyari, at magpatulong sa mga polo offices natin sa ibang bansa, sa embahada. Ang embahada natin ang dapat tumutulong sa mga ganung kaso at usapin. Madalas na nabibiktima ng trafficking ay ang mga direct hiring, ni-refer ng kaibigan, kakilala ng kakilala at walang official documentation. Karamihan sa kanila nagiging tourist o kaya nagdadaan sa backdoor sa Mindanao, sa Zamboanga, lalabas papuntang Malaysia. From Malaysia, dadalhin sila sa Middle East na or Dubai man yan. Tapos from Dubai, dadalhin sa Jordan, sa Libya, na wala tayong mga arrangement na maayos at matitino doon para sa ating mga karamihang OFWs. Kulang sa awareness ang madalas na dahilan kaya't nabibiktima ang ating mga kababayan. Wala silang kamulatan dun sa tamang proseso ng pag-apply ng trabaho abroad. Tapos, ito yung madaling pamamaraan ng mga illegal recruiters para approach. Karamihan ito yung mga kababaihan at kabataan nga na gustong umangat ang buhay mula sa kahirapan. At dahil dito, hindi nila alam na sila pala ay biktima na ng human trafficking. Walang kamuwang-muwang dahil yun yung first time nilang mag-abroad, yung first time nilang lumabas ng kanilang barangay, ng kanilang probinsya at madala dito sa siyudad ng Manila. So may mga ganong cases. Ano naman ang mga safety measures na nire-recommenda ng Oples Center upang maiwasan ang maging biktima ng trafficking? Ang sinasabi nga namin, magsangguni lagi, tumawag lagi. May mga regional offices na tayo ng mga ahensya ng gobyerno na tumutulong. Ang IACAT din ay nag-regionalize na. So tawagan itong mga ahensya na makatulong para malaman ang tamang impormasyon tungkol sa mga trabaho abroad. Ano ang ginagawa ng IACAT o ang Interagency Council Against Trafficking? Ang IACAT ay very active talaga. Laging kasama ang Oples Center sa mga pagpupulong at nakikita namin na ang prosecution, ang pagsasampa ng mga kaso sa mga illegal recruiters, sa mga nangbibiktima ng nagta-traffic ay tumataas. Kaya masaya kami doon sa record ngayon ng pamahalaan na marami nang napoprosecute at na-address yung issue ng trafficking. May panawagan naman ang Oples Center para sa ating mga kababayan na nais magtrabaho abroad. I-post lang po yung mga concerns ninyo dun sa aming Facebook. Pwede kaming isangguni, merong Facebook page ang Oples Center, ang Prevention on Forced Labor Trafficking. At ganun din ang IACAT hotlines, ang Blast Oples Center. Tawagan lang po kami. At kung gusto niyo malaman talaga ang available ba at legal ba yung mga trabaho abroad. Hindi pa po tapos ang ating pakikipanayam sa Oples Center. Sa ating pagbabalik, ang mga training na ibinibigay ng Oples Center ang pag-uusapan natin at makakasama nating muli ang mga kababaihan ng kinalasan ng OFW Family Club. Binabati ko yung lahat ng mga OFW sa lahat ng sulok ng daigdig, ng Merry Christmas and Happy New Year sa inyong lahat. Binabati ko yung mga anak ko nasa Hong Kong, si Marites Alaroso, yung sa Saudi, yung si Rodrigo Trinidad. Binabati ko yung anak ko sa Abu Dhabi na OFW. Nandoon po siya sa Abu Dhabi. Buhay OFW. Ang OFW
OFW in Focus ay hatid sa inyo ng ICCT Colleges, a global Pinoy distinction, Fukoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center, To Go Travel, a Fukoidan capsule, look young, live longer, a gift of health from the sea. Magandang gabi po sa buong Pilipinas. Nandito na naman po tayo sa Buhay OFW. At syempre, binabati po natin ang ating mga overseas Filipino workers sa buong mundo at ang ating mga Filipino residents abroad. Pakinggan po natin kay kapatid Minnie Senyeres kung ano po ang kwento ng ating mga kinalasan na mga kababaihan. Kapatid Minnie, konting brief background. Itong si kapatid Denden at saka si kapatid Baby, kinalasan din ba? Yes, sila ay ating mga kasapi sa ating samahan na mga kababaihang iniwan ng mga lalaking sumama sa ibang nililiyag. Si Denden at saka si Baby. Ayan, napakaganda naman ang mga pangalan, pang bagets, di ba? Kapatid Denden, ang iyong anak, ang pangalan niya ay si Lex. Ilang taon na si Lex? Magsi-7 po ngayong December. Ang mister mo saan nagpunta? Sa Jeddah po. Jeddah, Saudi Arabia. Anong trabaho niya doon? Scale po. Skilled. Okay. Gano'n siya nakatagal sa Jeddah? Kailan siya nagpunta doon? October 8, 2010. October 8, 2010. Tapos, umuwi po siya ng bago mag 2011 ng December. Tapos, bumalik po siya itong January 18, 2012. Papabalik-balik siya, maayos ang mga pagsasama niyo? October ng 2000, natuklasan ko po, sabi ng best friend ko, parang may babae asawa mo. Sabi ko, paano kayo nakakasigurado? Kukaad ko po yun sa Facebook. Sabi niya, talaga, kaya pala hihingiin ko yung password, ayaw niyang ibigay. So, noong mga panahong yun na sa tingin mo ay nagbago na siya sa'yo, nanlamig na siya sa'yo, paano nagpapadala ba siya ng regular na sustento sa pamilya mo? Oo naman, ma'am. Nagpapadala siya. Hanggang ngayon, nagpapadala siya. Opo, pero iba na po. Iba na talaga. Kung nagpapadala siya, magkakausap kayo, parati siya nagmamadali at marami siyang dahilan, hindi mo siya pwede ma-access kahit sa Facebook. Gano'ng ka-regular siyang tumatawag sa inyo or nakikipag-communicate? Nung itong bumalik siya noong December, talagang tinapat na sa akin ang totoo. Ano sabi niya? Ang hirap po tanggapin, lalo nang ilang taon pa akong nagtitiis sa kanya. Kahit ang hirap, basta lahat dinanas ko ang gutom. Tiniis ko yun, pero dumating ang time, sabi ko sa kanya nung hindi pa nag-abroad, sabi ko, hiwalay na lang kaya tayo. Ang sabi niya, hindi tayo paghihiwalayin, kaya binuklod tayo ng Panginoon. Nung nag-abroad na siya, nag-iba na po ang tono niya. So, nagbago siya? O, nagbago talaga. Pero yung pinapadala niya ho ba sa inyo ay nakakasapat sa pamilya niyo? Noon din, okay, masaya kami. Kahit gano'n ang padala niya. So, talagang nagkatapatan kayo? Oo, tinapat ko na siya. Tapos, pero nung sinabi niya sa'yo na gano'n, nagpapadala pa rin ba siya sa'yo? Papadala siya alang-alang sa bata, hindi na sa akin. Pero gano'n ka dala siya magpadala? Buwan-buwan? Buwan-buwan po, monthly po. Pero hindi na po sapat. Tinitiis ko lang po. Binabawasan ba niya yung dati niyang pinapadala sa'yo? Dumating nga sa point na tumigil na to sa pag-aaral mo. Oh. Kasi hindi ko kaya. Kasi ang hirap talaga, tiniis ko dahil siya po ang may dahilan ba't kami pinatira sa paliparan. Dahil yung bahay na yun, sabi niya, bilhin daw namin ang lupa. Ngayon, hindi po niya tinupad yun. Oh, pero nakatira kayo sa paliparan? Opo. Umuupa kayo doon? Hindi po. Bahay niyo yun? Nagtiis po kami. Bahay po ng bayaw ko. Lupa po ng bayaw ko. Okay. Pinalayas ako doon. Ito po yung patunayan ko sa inyo. Pinalayas kayo doon? Pinupog po ako ng bayaw ko. Ayaw maniwala ang asawa ko. May barangay po kami noon. Nagkabaranggayan kami. Ayaw ako paniwalaan ng asawa ko. Ang sabi niya, gawa-gawa ko lang daw. So, ibig sabihin, bakit kayo binugbog? Kasi ganito po, totally talaga, matagal nang ayaw sa akin ng pamilya niya. Pero wala silang magawa noon dahil mahal ako ng asawa ko. Ngayon lang siya nagbago dahil nasa sa abroad. So talagang kumbaga kulang na lang na ayaw na yung Ayaw talaga pamilya sa ng akin. asawa mo na mag-stay kayo sa bahay nila. Pero hanggang ngayon doon pa rin kayo Wala naka-stay. po akong magawa kasi lagi ko sinasabi sa kanya, padalan mo naman ako malaki kung talagang ayaw mo na sa amin. Para makalipat Ilayo mo kayo. na kami rito. Alam mo to kapatid, kailangan nito, medyo hindi ka ba nagreklamo? Nagreklamo hindi mo po ako, pinablatter? mayroon po akong blatter dyan, dala-dala ko. Hindi ka namin, nagpa-blatter sa pulis? Nagpa-blatter po. Nakulong po yung bayaw ko, ma'am. Okay,
nakulong ang bayaw mo ng gano'ng kasi katagal? Witness po itong Witness si anak Lex. ko. Kasi, Pero nung nakulong siya, bumalik siya, di nagkita na naman kayo sa loob ng bahay. hindi po, ganito po yun, ma'am. Yung Ay. tinirahan po namin, lupa po ng bayaw ko yun. Ngayon, nung 2011, sabi ng asawa ko, kung gusto mo bahay, lumipat kayo sa paliparan. Sabi ko, ayaw ko nga dyan, dahil magulo nga po yung lupa ng bayaw mo. Kasi ang bayaw ko po, ma'am, talagang totally lasinggero. Ayaw naman kasi maniwala ng asawa ko, nadala siya sa Solsolantyain niya dyan sa Erawan, kami daw mamahala. Ang laki na ng gastos namin sa bahay, tapos ang bayaw ko pag pumunta dyan, sabi niya, nung one time ma'am, tulog na tulog kami, binato yung bubong namin, lumayas kayo dyan, pumanaw kayo dyan. Sabi ko, kasi Ilocano po asawa ko. Ilocano. I see. Ang bayaw po. Yung bahay na tinitirhan nyo, sa bayaw mo talaga Sa yun? bayaw talaga yan. So, nakikitira kayo doon? Nakikitira So, po kumbaga, parang ang feeling nila, gusto nilang umalis na kayo doon? Oo. Ayaw lang ng asawa ko. Ewan ko sa kanya. Sabi ko nga, kinausap nga nito, Papang, umahal mo kami. Padalan mo naman kami pera para umalis. Parang nagmamatigas po siya. Kasi parang tingin ko po, ma'am, hawak na siya sa liig ng babae. Ng babae, okay. So, kaya ngayon, syempre, nasulatan na ba ng family club natin? Ano ang nagawa ng ating family club? Nasulatan ba natin, kapatid Minnie? Oo. Kinausap at pinagsabihan yung asawa niya na kailangan na bumukod na sila ng tirahan para hindi na sila nagkakabanggaan ng kanyang brother-in-law. Tama, okay. So, hopefully, mapakinggan ito at talagang tumino sa kanyang isipan na talagang humiwalay na dapat kayo. 'Di ba? Ngayon, pag naulit kasi yan, medyo mabigat na yan. Buti na lang nakulong na yung brother-in-law mo. Pero hindi niya dapat na ulitin-uli yan. Nagbayad po na 2,000 sa amin. Gusto ko talaga ipakulong. Kaso nga lang hindi na siya nakulong dahil nagbayad na ng 2,000. Hindi, nakulong siya ng isang araw, isang gabi. Tapos Okay. nagbayad po siya sa amin 2,000. Okay. Palibhasay malakas ang humawak sa kanya. Kasi tenant po ang bayaw ko. Kilala po siya sa barangay. Ano siya? Tenants. Tenant. Sa barangay. Sa barangay. Okay, naku. Alam mo, ang kapatid, syempre, hindi napakaganda ng istorya natin dahil alam ko, malungkot at para sa bata, buti na lang nakikita ko si Lex, mukhang matapang. Kaya Lex, kailangan pag lumaki ka, mag-aral ka para matulungan mo ang mama mo. Ha, Lex? Ha? Magpakatatag ka lang. Ganyan talaga di ba? May awa ang Diyos makakaraos din tayo, ha? Ngayon naman po kapatid, syempre, Minnie, ayaw natin na nakakarinig tayo ng ganyang problema, pero syempre kasama yan Magpapatuloy po ang kwento ng mga kababaihan ng kinalasan ng OFW Family Club sa pagbabalik ng Buhay OFW. Ang lahat-lahat po ng mga OFW, Merry Christmas, pati po si Jenny Pusadas, Merry Christmas. Merry Christmas naman po at Happy New Year sa lahat ng mga OFW sa ibang bansa po. Merry Christmas and Happy New Year po sa lahat ng OFW, lalo na po nasa ibang bansa at nandito sa Pilipinas. Experience is the best teacher. Tunay na ang mga pinagdadaanan natin ang pinaka-epektibong aral na matututunan natin sa ating buhay. Inaanyayahan namin ang lahat ng mga OFW kasama ang kanilang pamilya para lumahok sa Buhay OFW Mr. and Miss Citizens of the World. Ibahagi ang inyong kwentong OFW na kapupulutan ng aral at inspirasyon ng ating mga kababayan. Magbigay aral, magsilbing inspirasyon. Join Buhay OFW Mr. and Miss Citizens of the World and make a difference in other people's lives. Ang OFW in Focus ay hatid sa inyo ng Mega World International,
ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy. Veterans Bank, empowering today's Filipino heroes. Environment Solutions Flood Barriers, Flood Protection, and Flood Management. EGI, E-Ganzon Incorporated. General Building and Engineering Construction Company, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames. Ang mga kababaihan po ay natututong maging matatag, lalong-lalo na kumpara ito sa ating mga mahal sa buhay. Balikan natin ang mga karanasan na nagpapatatag sa mga miyembro ng kinalasan. Ngayon pumunta naman tayo sa storya ng ating kapatid na si Baby at ang kanyang anak na si John Mike. Baby, ang mister mo nasaan? Nasa Riyadh po. Riyadh, Saudi. Anong trabaho niya? Nagluluto po ng pizza. Ako! Sa Riyadh, okay. Ilang taon na si mister mo doon? Matagal na po siya nag-abroad. 1996 po yun nag-abroad. 1996, okay. So, 1996 hanggang ngayon, maayos bang pagsasama nyo? Hindi po yung, pabalik-balik lang po siya ng sa Riyadh. Tapos po, yung uli niya pong uwi, 2004, 5 po yata. Kasi sabi niya po, nag-exit na siya. Nag-exit siya? Opo. Oo. Tapos yung nga po nasundan nga to. Tapos dinala po kami sa Pangasinan. Oo. Tapos doon na po kami tumira. After 1 year po kasi 2 months pa lang po ako nabuntis. Tapos 2 months ka pa lang nabuntis opo, noon. Nung umalis po siya, yung huli na niyang alis. Okay. Pinagbubuntis ko siya. Tapos yun na, nung after 1 year po, umalis po kami kasi kinagat nga po ako ng ahas. Pero ang usapan po namin bago niya po ako dalhin sa Pangasinan, sabi ko kung may babae siya, wag na lang po ako dalhin sa Pangasinan. Sustentuhan na lang po niya yung anak po panganay kasi wala pa naman po ito. Oo, wala pa si John Mike. Oo. Tapos sabi niya, kung hindi ko na kayo mahal, hindi na ako uwi dito. Pero ang laki po kasi ng pinagbago, sabi ko, sige, kung iuwi mo ako ng Pangasinan, bigyan mo na lang ako ng bahay kasi ayaw ko nga po makitira kasi mahirap po. Tapos yun nga po, pinagawa niya ako ng bahay hanggang sa doon na nga po kami tumira. Nung kinagat na po ako ng ahas, bigla po akong umalis. Pero usapan namin, pag umalis daw po ako ng bahay, wag ko na pong asahan na may asawa ako. So syempre po, natakot din po ako kasi sa usapan doon na may rapist, tapos may akyat bahay. Yung pa sabi, wala na po akong ibang desisyon kundi bumalik dito. So, saan lugar yung, di ba gusto niya pumunta kayo ng Pangasinan? Pero saan kayo nakatira ngayon? Mandaluyong po. Mandaluyong. Yung ba yung sinasabi niyong lugar na may mga rapist, delikado? Sa Pangasinan. So, hanggang ngayon, nasa Mandaluyong kayo. Hindi kayo pumunta sa Pangasinan. Dumalaw din po ako dati nung mga nakarang taon lang po. Yun lang po. Tapos hindi ko naman po nakita yung ko doon, yung asawa din. Kasi hindi ko po alam So ngayon, kailan yung huling komunikasyon nyo? Kailan kayo huling nagkausap? Hindi na po kami nagkakausap, ma'am. Gano'ng katagal na? Mga anak po, mga 7 years na rin. 7 years? 7 years. Mga anak mo na lang ang nakakausap niya through internet, email, o ano? Tawag po, internet. Tawag, internet. Okay. So ngayon, nagpapadala ba siya ng sustento? Tuwing monthly? May monthly din po na sunod-sunod, tapos may time naman na hindi. Kagaya po nung July, hindi nagpadala. Pero nung August tsaka ngayon, nagpadala po. So minsan nakakaliban, pero nagpapadala. Opo. Okay. Sa po nung pumunta po kami dito kay Attorney Signeres po. So meaning to say, nung hindi pa ako pumunta dito, hindi po siya nagpapadala. Hindi regular na nagpapadala. Ngayon, nung nasulatan ng OFW Family Club, bigla ngayon, nagre-regular, minsan papalya, pero uulit-uli magpapadala. So, malaking bagay, di ba? Opo, kaya kumbaga hindi na rin po ako kasi syempre nakakatulong naman din po kasi naghanap buhay po ako sa kahit anong basta makaraos po kami. So, ngayon, ang ibig sabihin, meron ka bang ibang pinagkakabuhayan? Opo, nagtitinda po ako ng mga tinapay, ganyan, mga karne. Sa Mandaluyong? Opo. Okay, so parang pandagdag, sustento. So, okay naman ang kinikita mo ngayon. That's good. So, ngayon, ang mo na lang, kung nagkakausap si John Mike at ang tatay niya,
Siguro, sabihin ni John Mike na, syempre, alam mo naman, kahit awayin mo, wala na rin diba? Kaya mas mabuti pa kung magpadala siya para na lang sa mga anak mo. Diba? So, ano ngayon ang gusto mo kung kunwari makapanood siya? Ano ngayon ang mensahe mo sa mister mo? Magpadala na lang po siya ng regular ko kasi sabi naman niya po na hindi na daw po kami magkakabalikan. Hindi na rin po ako maasa na magkabalikan. Ang ano ko na lang po, suporta kasi college na po yung anak ko College na. First year college. First year college. So, importante pa rin. Buti nakakapagpa-aral ka ng mga anak mo. Saludo kami sa inyo, ha? Kailangan po Oo, kahit papano, kahit anong trabaho, basta malinis, nakakapagpatapos tayo, di ba? Maraming salamat, kapatid Bebic. Maraming salamat, kapatid Denden. Maraming salamat, kapatid Minnie. Nako, napakarami po nating kwento na natutunan ngayong araw na ito, ngayong oras na ito. Magbabalik po ang Buhay OFW. Binabati ko ng Merry Christmas and Happy New Year sa mga pamangkin ko dyan sa Guam, sa Joel Buot, Rowena Buot, sa aking hipag si Ate Sila at sa kanyang mga anak, mga apo. Merry Christmas and Happy New Year. Lahat-lahat ng mga nasa ibang bansa, binabati ko sila ng Merry Christmas, Happy New Year sa lahat. Sana maging okay ang kanilang kalagayan. Para sa lahat ng mga OFWs, binabati ko kayo, Merry Christmas and Happy New Year. Investment opportunities para sa OFW hatid ng Mega World International. Discover a place where the good life just got better, where you live and breathe in a brand new way. The Gentry Heights. Ito ay isang offering ng Mega World International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy para sa mga OFW na gustong magkabahay at lupa sa Cavite. Gentry Heights lets you enjoy the beauty of nature right at home with an exceptional location at Governor's Drive in Cavite. Your residential community blends Eastern serenity with Western comfort. Maaari kang pumili from 3 types of 2-story single detached homes, featuring a serene Asian-style design, complete modern comforts, at a spacious layout na perfect sa pamilya. Gentry Heights also make each day more enjoyable with a recreational area na steps away lang from home. Meron ditong swimming pool complex, playground, clubhouse, multipurpose court, tennis and basketball courts, picnic areas, fountain, gazebo, at landscape walkways. Suburban living just became much more fun at Gentry Heights. Invest in the happiest days of your life with a Mega World International home. Please contact the Mega World International office in your territory for more information on the project. Para sa mga OFW na bibisita naman sa Pilipinas, please call the following local numbers. At kung ikaw naman ay online, visit www.megaworldinternational.com. Join the search for the very first Mr. and Miss Citizens of the World and win fabulous prizes. Ito po ay handog ng Buhay OFW Foundation para sa ating mga natatanging OFWs. May pagkakataon kayong ma-feature ang inyong kwento sa abroad. Kaya mga ate at kuya, join na kayo! May mga monthly winners at ang Coronation Night ay magaganap sa March 2013. Kita-kita tayo doon!
Ang trabaho abroad sigurado ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, West Insula Condominium, Beauty and Intelligence. Dare to compare, more than just a trophy. It's a jewel. Drive it. EIFS Systems, as green as it gets. A Fucoidan capsule. Look young, live longer. A gift of health from the sea. Marami pong dapat paghandaan bago tayo tumanggap ng trabaho abroad. Balikan natin si Peter Rahon ng Opli Center at alamin natin kung ano ang mga training courses na meron sila. Nakikita namin na yung mga na-distress na OFW, mga na-traffic na OFW, at mga na-save na mga OFW, maaari pa rin natin silang i-train nga. Like ang Opli Center, meron siyang partnership with Microsoft. So, meron kaming training center dito para train sila ng basic computer literacy. Sino-sino naman ang pwedeng mag-avail ng mga training courses na ito? Karaniwang tinutulungan namin dito sa training, lalo sa computer, may mga 60, 70, 80 years old kami, minsan mga family members, mga nanay, tatay, ng mga OFW na na-train. So, tinutulungan namin silang sa Facebook, mag-email, ganyan, para makakonect sila doon sa mga family members nila abroad. So, eto yung mga families at relatives ng mga OFW. Pero karamihan din sa mga tinitrain nga din namin dito at nire-refer yung mga nirepatriate or mga nabiktima nga ng illegal trafficking. So pwede silang sumangguni dito at kung interesado sila at gusto nila ng pangkabuhayan at matuto pa ng mga ilang livelihood skills. Bukod sa computer training ay meron pa rin mga partner network ang Opli Center para sa ibang skills. May mga network din ang Opli Center para mabigyan ng pagsasanay ang ating mga OFWs gaya ng commercial cooking, housekeeping, at bartender, F&B, food and beverages. Nang sa gayon, kahit na bumalik na sila dito, meron pa rin silang pwedeng gawin. Trabaho sa hotel, sa restaurant. Yun, nire-refer namin sila sa mga ibang foundation like yung Villar Foundation is one of the foundation that we also network with, and ang Villar Foundation, maraming network, kaya sila din yung nakakatulong dun sa mga ilang tinutulungan namin. At kahit pa hindi pa nakakaalis, ang Opli Center ay handang magbigay ng tulong sa inyo. Meron kaming natulungang mga papaalisin pa lang sana, no? Na-save namin sila nung nagkaroon ng isang raid dun sa isang hinihinalang agency at safe house nga. At ayun nga, natagpuan doon na marami sa ating mga kababayan yung halos paalisin na lang doon sa for abroad. So, nandun yung mga larawan at documentation namin sa Facebook page namin, sa website namin. So, sa ngayon, meron kaming tinutulungan na ilang mga kababaihan na gustong manatili na lang dito sa ating bansa at dito na lang magtrabaho. So, may tinutulungan kami na ngayon na pinag-training namin sa housekeeping at saka sa commercial cooking. Ngayon, tumutulong naman siya ngayon sa amin na siya yung naghahanda ng aming pagkain dito sa opisina kung may mga pagpupulong at mga events kami. Maraming salamat kay Peter Rahon ng Opli Center. Sadyang naging masaya ang pagtitipon-tipon ng ating mga kasamahan sa National Real Estate Association noong December 11. Idinaos sa Makati Sports Club ang taunan nating Christmas party ng NREA at ang salong-salong ito ay isa ring pasasalamat sa isang taon na naman ng inyong lingkod bilang Pangulo ng National Real Estate Association. We are now in the threshold of entering the new year, 2013. And looking back, we have so much to thank the Lord for. Since the most recent global crisis, I believe that the past 11 months have yielded more development projects, especially with the rising demand from the expatriate population, particularly those coming from the offshore and outsourcing sector.
traffic members and cultural congratulations. Area family for being still there, wholeheartedly supporting each other. So the camaraderie, the sportsmanship, the statesmanship, being a kapatid is really worth it. Isa tayong pamilya. And of course, ngayong gabi, ipakita ko ang aking sikretong hindi nyo pa nalalaman. Let's congratulate ang ating mga bagong kapatid. Join the search for the very first Mr. and Miss Citizens of the World and win fabulous prizes. Ito po ay handog ng Buhay OFW Foundation para sa ating mga natatanging OFWs. May pagkakataon kayong ma-feature ang mga kwento nyo sa abroad. Kaya't mga ate at kuya, tara na! Join na kayo! May mga monthly winners at ang Coronation Night ay magaganap sa March 2013. See you there! Sa susunod na Buhay OFW, kikilalanin natin ang mga nagwagi bilang 2012 Model OFW Families of the Year. At ang mga highlights ng ating pagbisita sa Turkey at sa United Arab Emirates. Ang lahat ng yan sa susunod na Buhay OFW. Tunay na kahanga-hanga ang mga manggagawang Pilipino at dahil kay Blas Ople na unang kumilala sa kabayanihang ito, makakapagtrabaho na sa ibang bansa ang ating mga kapwa Pinoy. Mga OCW o Overseas Contract Workers pa lamang ang tawag sa kanila noon. Paalala lang natin sa ating mga tagapanood na ang pag-abroad ay isang pakikipagsapalaran. Paghandaan natin itong mabuti upang maiwasan nating maging biktima ng human trafficking. At para maging matatag ang ating pamilya, kahit pa malayo tayo sa kanila. Hanggang sa susunod nating pagkikita, ito po ang inyong kapatid na handang maglingkod, Marisa Dalmar, kakampi, kaibigan at kapatid ng mga manggagawang Pilipino sa buong mundo. Ito ang Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay inihatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Mega World International, ang Property One-Stop Shop at Housing Supermarket ng Overseas Pinoy, Veterans Bank, empowering today's Filipino heroes. Drive-In Wall Cladding System, as green as it gets. South Insula Condominium, beauty and intelligence. Dare to compare, because the real home is beautiful, inside and out. Southville International School and Colleges. To go travel.